Welcome to Queenie Movie Recap. Ang title ng penikulang ito ay karakter. Sa pagsisimula ng kwento ay makikita ang isang lalaki. Siya ay si Kigo Yamashiro. Siya ay isang assistant ng sikat na comics artist. Gumagawa siya ng sarili niyang comics dahil ito ang pangarap niya mula umaga hanggang gabi. Siya ay nagdo-drawing at pinapakita niya ito sa kanyang asawa, at dinadala niya ito sa comics company para ma-publish, pero hindi ito tinatanggap dahil hindi ito makatotohanan. Kaya naman tinawagan niya ang kanyang asawa at sinabing mag-quit na siya sa pagdodrawing at maghanap na lang ng trabaho. Pagkatapos ay pumunta siya sa trabaho niya bilang assistant comics artist at sinabi na mag-quit na siya. Habang nagdodrawing siya ay inutusan siya ng amo niya na pumunta sa isang bahay upang i-drawing ito. Agad naman siyang pumunta sa location at nag-drawing habang nasa labas ng bahay. Habang siya ay nagdo-drawing, isang napakalakas na music ang narinig niya, kaya kinausap siya ng kapitbahay at sinabing pakisabihan ang may-ari ng bahay na pakihinaan ang music, kung hindi ay tatawag siya ng pulis. Kaya naman pinasok niya ang bahay. Pagpasok niya sa bahay ay nakita niya ang isang buong pamilya na patay na, kaya nagulat siya at dito nakita niya ang mukha ng killer. Sa sumunod na eksena ay iniimbestigahan na ng mga pulis ang nangyari habang siya ay dinala sa police station upang tanungin sa nangyari, ngunit sinabi niya na hindi niya nakita ang mukha ng killer. Pagka-uwi niya ng bahay ay agad siyang nakaisip ng comics na edo-drawing at yon ay ang pagpatay. Pinapamagatan niya itong 34, habang ang mga polis ay patuloy na nag-iimbestiga sa nangyari. Dahil sa hindi sinabi ni ang tunay na killer ay malinang nahuli ang mga polis. Tinanong nila ito kung siya ang killer at umamin naman ito sa kanila agad, kaya binalita agad na nahuli na ang serial killer. Kaya patuloy sa pagdodrawing si Kigo ng kanyang comics. Sa sumunod na eksena ay may isang buong pamilya na nakasakay sa kotse. Nakita nila ang killer na naglalakad mag-isa, kaya pinasakay nila ito sa kotse. Habang nakasakay ito sa kotse, nakita niya ang batang lalaki na nagbabasa ng 34. Sinabi niya dito na gustong-gusto niya ang pagpatay at ang ginagawa ng killer, kaya kinabahan sila at hinihinto ang sasakyan. Pagkatapos ay natagpuan ng mga polis ang sasakyan ng isang buong pamilya. Agad naman itong kinuha ng mga polis at nakita agad ng polis ang kutsilyo na ginamit ng killer, kaya tinanong siya ng kanyang kasama kung paano niya nalaman na andin ang kutsilyo. Binigay naman niya ang comics at sinabing parehas ang nasa comics at ang nangyayaring pagpatay. Sa sumunod na eksena ay pumunta ang mag-asawa sa bahay ng parents ni Kigo. Masaya silang nagkukwentuhan nang biglang may tumawag kay Kigo. Agad naman siyang pinuntahan ng mga polis at tinanong kung may alam siya sa mga nangyayaring pagpatay. Pinakita rin sa kanya ng polis ang pagkakapareho ng comics at pagpatay na nagaganap, kaya tinanong siya nito kung kilala niya ba kung sino ang killer, pero sinabi niyang hindi. Sa sumunod na eksena ay nag-inom si Kigo. Nagkita naman sila ni Sean ang polis at binigyan siya ng calling card. Pagkaalis ng polis, dumating naman ang killer at kinausap siya nito at sinabing tagahanga siya nito. Nakita naman niya ang calling card kaya agad siyang umalis. Pagka-uwi niya ay nag-drawing agad siya at sa sumunod na eksena ay patuloy pa rin ang pagpatay ng killer at sinusunod niya pa rin kung ano ang nakalagay sa comics ni Kigo, kaya pinuntahan ulit siya ng mga polis at sinabing may naganap na naman na pagpatay na parehas sa comics niya. Habang ang asawa niya ay nagpa-check up sa hospital, inantay niya naman sa labas ang kanyang asawa at tinanong kung kamusta at anong gender ng baby nila, pero sinabi lang niya na hindi pa sigurado kung babae or lalaki. Pagkatapos ay nakita sila ng killer at tinanong kung bakit sila nasa hospital. Tinanong din nito kung buntis ba siya at sinagot naman ng asawa niya na oo, kaya agad pinasakay ni Kigo sa kanilang sasakyan at umalis na. Dito ay sinabi niya sa kanyang asawa na ang lalaking yun ang serial killer at aaminin niya na sa mga polis ang katotohanan. Pagka-uwi nila ng bahay ay inamin niya nga na ang nasa comics niya ang tunay na serial killer. Humingi din siya ng tawad dito dahil sa pagsisinungaling niya at sinabi niya na ititigil niya na ang paggawa ng comics. Kinabukasan ay nagpunta si Kigo sa comics bookstore. Nakita naman siya ang killer at sinabing hindi niya pwedeng itigil ang comics dahil nag-enjoy din siya sa pagpatay sa kanyang comics. Ngunit sinabi ni Kigo na hindi siya katulad ng killer na pumapatay ng tao. Habang ang mga polis ay patuloy na inaalam ang tunay na pagkatao ng killer, ang killer naman ay patuloy na ginagampanan ang nakalagay sa comics at nilalagay niya ang mga picture nila sa kanyang bahay. Nang gabi din iyon ay may kausap si Sean nang bigla siyang kinausap ng killer at pagharap niya ay sinaksak siya ng isang matandang lalaki. Ito pala ay assistant ng killer sa pagpatay niya. Agad namang namatay si Sean dahil dito at pumunta si Kigo sa burol nito at kinausap siya ng polis na dapat niyang ituloy ang kanyang comics dahil fans siya ni Sean, pero dapat mahuli din ang killer. Dahil sa sinabing ito ng polis ay pinagpatuloy ni Kigo ang kanyang last chapter. Pinadala niya naman ito agad sa opisina at nang mabasa na ito ng killer ay ginampanan ng killer ang kanyang role sa comics niya dahil sarili niyang pamilya ang nilagay niya sa comics niya na huling papatayin dahil ang tanging pinapatay lang ng killer ay family of 4. Dahil dito tumawag ang killer
killer kay Kigo at sinabing hindi papatayin niya ang tunay na pamilya dahil lumalabas na hindi tunay silang magkakapamilya. Dahil dito agad niyang tinawagan ang kanyang asawa at tinanong kung kambal ba ang magiging anak nila at sinabi naman nitong oo, agad naman itong umalis at pinuntahan ang bahay nila nang bigla siyang abutan ng killer at pagsasaksakin. Dinala naman siya ng killer sa kondo nila at umupo ito kung saan nagawa ng comic si Kigo. Pagkatapos ay sinabi ni Kigo sa killer na kailangan sundin nito ang nakalagay sa comics. Kaya nang sasaksakin na ni killer si Kigo ay nabitawan niya ang kutsilyo kaya naaga ito ni Kigo at sinaksak sa killer habang sila ay naglalaban. Dumating naman ang mga polis sa lugar nang tutuluyan na ni Kigo ang killer ay agad siyang pinaputukan ng baril ng polis at nawalan sila pareho ng malay. Agad naman silang dinala sa hospital nang gumaling na inilitis na ang killer sa korte. Nakita naman ng mga polis ang bahay nito at ang mga picture ng mga pinatay nito. Sa pagtatapos ng kwento ay nakita na may kausap ang asawa ni Kigo habang kasama nito ang kambal nilang anak. Ang lesson ng kwentong ito ay kahit ilang ulit kang bumagsak, wag kang susuko sa pangarap mo. Pero hindi ibig sabihin na mangarap kang pumatay ng tao dahil masama yun. Maraming salamat sa panonood at see you on the next recap.